tayo ay laging magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya dapat humanda kayo, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Tinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayang nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ng iba pang aliping lalaki at babae, kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod ng kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na narapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Gaya ng sabi ko po kanina, patuloy nating ipagdasal ang ating mga kapatid at mga kababayan, lalo na sa may bandang Bicol, upang sa mga panahon na ito ng kalamidad, maging matatag sila sa pananampalataya at maranasin nila ang pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamalasakit din natin, na bagamat hindi tayo ganun apektado ng bagyo, ay madama din natin ang kanilang pinagdaraanan ngayon. At kung tayo man ay pinalad, nawa ang kapalaran natin naman maibahagi natin. Kaya't sa mga panahong ito, tayo din po ay nakikipag-ugnayan sa Caritas Manila at
sa mga kadeboto natin sa Bicol upang malaman din natin sa anong pamamaraan tayo maaring makatulong sa kanila. Ganun ang diwa. Tayo'y nagkakaisa at nagtutulungan. At bakit ito napapaigting ang pagmamalasakit natin at pagtutulungan? Kung atin lang pong tatandaan, mga kapatid, na tayong lahat pinagkatiwalaan ng Diyos. Yun ang ipagdasal natin ngayon sa misang ito, mga kapatid, na huwag nating makalimutan, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Ito ang naisabihin ni San Pablo sa unang pagbasa na sinabi niya na bagamat siya'y makasalanan, siya'y hamak lamang, siya'y pinagkatiwalaan ng Diyos dahil na lamang sa kagandahang loob ng Diyos. At ito rin ang diwa sa Ebanghelyo ngayon. Bakit daw yung mga utusan matatagpuan silang hindi handa dahil darating ang Panginoon sa oras na hindi natin alam? Ano ang pagkakamali ng mga utusan? Na kalimutan nila, pinagkatiwalaan sila ng amo. Bakit daw, mga kapatid? Pag nakalimutan natin na tayo'y pinagkatiwalaan lamang, anong gagawin mo? Halimbawa, pinagkatiwala sa iyo yung gamit ng kaibigan mo. Pag nakalimutan mo pinagkatiwala lang sa iyo yan, magiging padalos-dalos ka, magiging pabaya ka, magiging abusado ka. Yung isang kaibigan ko, naalala ko, kinuwento niya, ipinagkatiwala niya yung motorsiklo niya doon sa kaibigan niya kasi mag-a-abroad siya. Nung pagbalik niya, sabi niya, naku, Father, panay bangga, panay gasgas, ang dumi-dumi. Dahil nga nakalimutan. Akala siguro nung pinagkatiwalaan, kanya na. Diba? Ganun minsan ang pagkakamali natin. Pag nakalimutan mong pinagkatiwala lang sa iyan, umaasta kang ikaw na ang may-ari. Umaasta kang ikaw na lang ang bahala. Hindi ba ganun din na nangyayari sa atin ngayon? Ipinagkatiwala lang sa atin ang kalikasan. Bakit ngayon? Ayan, dumadami na ang matitinding baha dahil nakakalbo na ang gubat. Dahil nababara na ang mga ilog ng mga basura natin. Dahil nakaligtaan natin, pinagkatiwala lang sa atin. Bakit? Maraming abusado, maraming kurakot. Ayan na naman, magpipresenta sa atin. Sa umpisa, paghahalalan, habang tayo nililigawan, alalang-alala nila, ipinagkakatiwala lang natin sa kanila ang bayan. Ipinagkakatiwala natin sa kanila ang ating mga sarili. Kaya nga nililigawan tayo sa boto natin. Dahil hindi naman kanila yun, atin to. Pero pagkatapos, tingnan nyo yung mga abusadong nahalal. Umaastang sila na ang may-ari ng bayan. Parang bulsa na nila ang kaban ng bayan. Parang negosyo na nila, ng pamilya nila ang bayan. Bakit? Nakalimutan. Ipinagkatiwala lamang. Bakit ayaw na umalis sa pwesto? Bakit pasa-pasa na lang sa buong pamilya? Abay, akala siguro pamilya na nila. Ipinagkatiwala lang. Tayo. Huwag natin kakaligtaan yan, mga kapatid. Tayo. Hindi sila ang tunay na makapangyarihan. Tayo, hindi sila ang dapat tunay na masunod. At ganun din sa buhay natin. Pag nakalimutan natin, ipinagkatiwala lang ito ng Diyos. Anong ginagawa natin? Kaya minsan nakakalungkot, nakakabigla. Ngayon, naririnig natin sa mga balita, ganun na lang bang kadaling pumatay ng tao?
sakit, nakalimutan natin yung buhay. Hindi natin pagmimiari. Hindi dahil mayaman ka, makapangyarihan ka, ganun lang kabilis pumatay ng buhay ng iba. Maging ang sarili nating buhay, hindi natin pagmamiari, ipinagkatiwala lang yan ng poon sa atin. Kaya mga kapatid, ito yung ipagdasal natin. At papaano raw kung yun ang sakit ng nakakalimot na pinagkatiwala lang ang lahat, nagiging abusado, nagiging marahas, nagiging kurakot, nagiging masama. At tayo rin dapat tignan din natin ang sarili natin. Yung anak mo, pinagkatiwala lang sa'yo ng Diyos yan. Kaya hindi mo dapat binubugbog, minamaltrato. Pinag-aaral mo dapat, pinapalaki ng maayos. Ang pamilya mo, ang asawa mo, ang kalusugan mo, lahat ito'y pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ano ang gamot para hindi tayo dumating sa puntong iyon na masira ang pagtitiwala ng Diyos sa atin? Ang gamot, pasasalamat. Kung araw-araw po nagpapasalamat tayo, maaalala natin, ipinagkatiwala lang ang lahat sa atin. Salamat po Lord, buhay pa ako. Salamat, may pamilya ako. Siguro nga, hindi lahat ng bagay perpekto. Hindi perpekto ang pamilya mo, hindi maayos lahat sa buhay mo ngayon, hindi ganun kaayos sa negosyo mo ngayon. Gayun pa man, may ipinagkatiwala sa atin ang poon na dapat at marapat lang natin ipagpasalamat. At kapag ganun daw ang nangyayari, nagpapasalamat tayo, mas pinapangalagaan natin yung ipinagkatiwala sa atin. Kaya, huwag tayong magsawa at mapagod magpasalamat. Kahit na sa tingin mo, ito lang, kulang yata, wala pa yata, magpasalamat pa rin tayo. Kaya nga di ba dito sa Quiapo, ang ating paboritong dasal at sinasabi, walang hanggang pasasalamat. Ang tunay na deboto, walang hanggan ang pasasalamat. Ang tunay na deboto, hindi niya kinakalimutan, ipinagkatiwala lang ang lahat. Ang tunay na deboto, pinapangalagaan niya ang pagtitiwalang ibinigay sa kanya ng Poong Jesus Nazareno. Kaya't sa misang ito, ipagdasal natin, huwag nating kalimutan, pinagkatiwalaan lamang tayo ng Diyos. Salamat po. At patuloy tayong mag-alay sa Kanya ng ating utang na loob. At lagi niya tayong sasamahan at hindi niya tayo pababayaan sa ating buhay.